ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, so magandang gabi muli. Ito na po ang programang Manibela ng Masa on the go. Ngayon po ay January 25. Tama ba? January 24, ano? Talaga naman minamadali na natin. Minamadali na natin ang date na kung saan alam natin na at ngayon po ay Biyernes. So simbang tawag nito, simbang Quiapo. So doon po sa ating mga kababayan, so mabuti naman at marami po nagsisimba. At siyempre tayo naman po ay magtatalakay uli. Tatalakayin po natin uli yung tungkol pa rin sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin na namumroblema po talaga ang ating gobyerno kung paano po ito maaayos. Lalong-lalo na po yung yung mga gulay kasi at saka yung mga pagkain natin. So hindi na po nawawala yung tawag nito, yung importasyon ng mga basic commodities na yun na nga po, tingnan nyo. Kaya po tayo nagngingit-ngit sa Department of Agriculture. Dahil kinakapos po talaga tayo ng supply ng pagkain. 'Di ba? Bigas, karne, yung isda, yung mga gulay, lahat na po may importasyon na tayong laging nagaganap. Import na po tayo ng import. So, nasaan talaga ang naging problema na inuulit natin sa karagatan? Napapaikutan po tayo ng karagatan. Tapos doon naman sa mga gulay ay napakarami po nating mga agricultural land naman. Tapos yung pong mga farm animal naman po, mga poultry, mga palaisdaan, mga piggery, napakarami pong pwedeng pagtayuan, di ba? Pagkatapos yun nga po sa usapin ng bigas, tayo naman po is agricultural land naman na talagang napakarami po dapat na pwedeng tamnan ng palay, pero di ba? So malinaw na ito pong nagaganap ngayong 2000, matagal na po ito nangyari na talagang kulang. Pero hindi po nasolusyonan ng Department of Agriculture.
Katulad ngayon na ginagawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas, na sinasabi nga po na pinakamataas dapat 58 lamang yung bigas na araw-araw natin na sinasaing. Pagkatapos ito ay bababa na di umano sa 39 doon sa mga kadiwa, sa mga pampublikong tindahan, para ma-dispose na yung napakarami nating bigas na sa kasalukuyan po ay nasa mga budiga ng National Food Authority. Opo, so inuulit na naman natin kasi ito yung napaka-importanting dapat pagtuunan ng ating gobyerno, dahil nga sa ito na po yung kailangan natin na sa sikmura natin para maagapan na sana mababa na ang sweldo. Sobra-sobra pa po ang pagtaas ng mga petrolyo na yan, petroleum products, na hindi po available sa ating bansa. Kung mayroon mang kulang na kulang talaga. Unlike po dito sa mga agricultural products na ito na napakalawak ng lupain ng ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Visayas Region, Mindanao Region, napakarami pong dapat i-cultivate o bungkalin, pero hindi po ito nagagawa. So, malinaw naman po na ang problema, siyempre, ang may hawak po yan ay Department of Agriculture. So, yung pong mga nakaraang administrasyon, siyempre, sila po ang may kasalanan dito. Hindi po yung mga nag-aangkat ng bigas na sila po ay nagsasamantala, dahil sila nga po ay mga negosyante. So, katulad kay Pangulong Ferdinand Marcos, magkakaroon na po ng 3 taong termino, di ba? So, kalahati na po ng kanyang termino. Opo, pero yun nga, hindi pa nakakakuha ng konkretong pamamaraan kung paano po talaga maayos ang usapin sa agrikultura. Opo. So, ang atin namang gobyerno, hindi lang naman sa nasyonal, excuse me, may regional, may provincial, may city, municipal, barangay. Opo, siguro manawagan na tayo na yung usapin sa pagsasaka, sa usapin ng pagtatanim, kung talagang ito pong Department of Agriculture ay hindi kayang panindigan ang kanilang mandato na tulungan ang mga magsasaka, bakit hindi na lang po tayo magsimula sa barangay? Nabatid po natin ang barangay, may pundo naman yan kahit papano. Ang municipal, may pundo rin po yan, may pera din po yan. Ang city, mayroon din po. Ang provincial, mayroon. Siguro, the best po ay mag-allocate na ng pundo na yan para sa mga magsasaka. Maliban pa po doon sa galing sa national level. Oo. Kasi dito nga po sa Metro Manila, pagkakalam natin, may agricultural office di ba? May agricultural and fisheries department o office. Agricultural pinag-uusapan, ano ba? Di ba, pag agricultural, siyempre, mga pananim yan, dito po sa city, may pundo po yan. So, paano na lang po yung mga nasa probinsya na pangunahing hanap buhay, ipagtatanim, mas maganda po, maglaan na rin po kayo ng pundo para doon po sa ating mga magsasaka. Para kahit pa paano, immediately o madali ang tulong, nandiyan na po yan sa inyong barangay. Pwede po ba yun? Po, kasi ang inyo pong lingkod, isa po akong probinsyano, isa po akong Bicolano, talagang sabihin po natin na wala po kaming natatanggap na tulong. Po, ang totoo niya, nung ako po ay bata pa, ang aking tatay po ay naging punong barangay naman sa amin.
At noon, naalala ko, nung tagirap sa bigas, dumarating po sa aming bahay, sako-sako nung bigas na galing sa, NFP na rin po yan, National Food Authority. Yung ang sako po, yung ang kakapal na sako. Kulay, tawag nito, yung kulay kape na ang lalaking sako talaga. At ang dumarating po sa aming bigas, kulay pula. Di ba, yung hindi ko maalala kung anong klaseng, basta pula. May pula at saka may kunting naiba yung bigas noon. Asa na kaya yun ngayon? Oo. At kapag dumarating po yun sa bahay, ibig sabihin hindi na po bigas ang, hindi po palay ang dumarating, kundi bigas na, dahil kulang din po dati ang produksyon ng palay noon, dahil nagkaroon po ng tinatawag na tongro, na kapag dinaanan po yung mga tanim na palay, bago mamulaklak, po yun, nasusunog, parang natututo. Anong tawag doon? Sa amin, yung natututong palagay ko, nasusunog po yun sa Tagalog. Hindi na po nakakabunga ang palay, kaya hektarya po talaga naapektado ng nasa banggit na sakit. Opo, so matagal-tagal na po yung panahon. So, in fairness, noong pa man, naranasan na nga po ang kakulangan sa bigas. Opo, pero dapat sa tagal na yan, dapat nabigyan na po yun ng solusyon, di ba? Na katulad po ngayon, 2025, lumala po yung problema natin sa pagkain. So hindi na po natin alam yung mga kinakain natin dahil mga imported na nga po yung kahit gulay. Sigurado po yan na may mga substance o mga chemicals na nilalagay dyan para tumibay o kaya tumagal, lalong-lalo na po yung mga gulay na makikita po natin dito sa Metro Manila na galing na nga po sa ibang bansa pero pagdating dito, akala mo bagong ani. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, Mr. Chairman, patalastas please. Ay parang narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, so talaga namang maganda po ang natin, no? Station program. Ayan, si Senior San Miguel Arcangel po yan para yung mga abusado. Pag yan po ay kumilos, talagang mayayari kayo niyan, Ayan, okay na po. Tuloy na po sa ang ating paghati ng mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:23 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Opo, doon po sa ating mga kababayan ay muling magbabalik ang ating kasama rito na si Aba Pasko at maghatid ng mga sariwang balita mula po sa labas ng ating studio. Aba Pasko, pasok!
Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Miss Aba Pascua na muli magbabalik upang detalye po sa inyo ng balita. Mula sa murang bigas, mabibili sa supermarket o Department of Agriculture. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na higit na nilang palalawakin ang kadiwa ng Pangulo, Rice for All sa mga malalaking retail chains sa bansa kabilang ang mga supermarket. Ang paniyak ay ginawa sa Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. kasunod ang kanyang pakipagpulong sa mga kinatawan ng mga supermarkets, groceries at convenience stores para talakayin ang inisyatibong ito na layong mapanatag ang presyo ng bigas. Ayon kay Chu Laurel, sa tulong na mahigit na 3,200 retail outlets, kabilang ang SM, Robinsons, 7-Eleven, Pure Gold at Mary Mart, mas magiging accessible ang murang bigas sa milyon-milyong mamimili sa araw-araw. Naniniwala kami na ang solusyon na ito ang magpapatatag ng presyo ng bigas ng mas mabilis at mas epektibo, sabi ni Chu Laurel. Target ng DA o Department of Agriculture na simulan ang pilot rollouts nito sa Metro Manila kasama ang ibibentang 29 pesos kada kilong bigas para sa mga mahihirap na sektor at Rice for All or RFA program, kung saan kabilang sa alok ang RFA 5 o 5% broken, RFA 25 o 25% broken at RFA 100 to 100% broken o sulit rice. Ang Food Terminal Incorporated of FTI, isang government-owned corporation, ang mamamahala sa supply at packaging ng bigas na ipinamamahagi sa mga kasali sa retail chains. Dagdag pa ng mga kalihim, babantayan ng pilot initiative sa loob ng ilang buwan bago ito palawakin sa ibang rehiyon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Biktima ng human trafficking na harang sa NAIA. Pinigil ng mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang isang babaeng biyahero nang nadiskobring gumagamit ng faking departure stamp. Ang pagharang ay bahagi ng pagsisikap ng BI na labanan ang human trafficking. Alinsunod sa Pangulo ay sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang mga manggagawa mula sa pagsasamantala. Ibinahagi ni BI Immigration Protection and Border Enforcement o Section of Probes na ay pinakitang 37 years old ng biktima ang kanyang sarili bilang isang turista patungo sa Netherlands. Subalit sa pagpapakita ng kanyang pasaporte para sa inspeksyon, napansin ng mga opisyal ang kahina-hinalang immigration clearance stamp sa kanyang pasaporte. Sa pag-verify ng forensic documents laboratory ng BI, ikinimpira nila ng peke ang mga nasabing selyo. Sinabi ng babae na humingi siya ng serbisyo sa isang fixer na nakilala niya sa labi sa NAIA 3 ang nag-alok sa kanya ng tulong sa imigrasyon. Aniya, hiniling na kanya ng fixer na isimute ang kanyang pasaporte at makipagkita sa isa pang kasamahan na nakasuot ng puting sando at face mask. Pagkatapos ay binalik ng fixer ang pasaporte ng biktima at hiniling na maghintay sa pasukan para sa dapat umanong escort. Ayon dito, naghintay siya ng 45 minutes pero walang lumapit sa kanya. Binalaan ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang mga biktima ng wag mahulog sa mga alok ng nasabing fixers. Ayan, so yun po ay ulat mula po sa labas, mula po sa ating kasama na ito pong si Aba Pascua. Oo, so ibig sabihin mayroon pa talagang nasa loob na nga po ng NAIA, may mga pasaway pa. Oo, ano talaga naman, no? So wala nang katapusan ng mga yung mga manluloko, ano? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:28 ng gabi. Ngayon po ay Biyernes, January 24. At maya-maya lang po ay magbibigay ng hatid ng balita mula po dyan sa ating kasama, ang ating correspondent dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. At susundan po ito ng ating kasama na si Jun Osorio mula pa rin po dito sa lungsod ng Parañaque. At maghatid din po siya ng mga balita para sa ating programang Manibela ng Mas on the Go. Ayan, so kanina hinatid na balita nitong si Aba Pascua na
umaarangkada na nga po yung monitoring system o monitoring ng ating mga opisyalis ng DA sa mga palengke. At ito po ay inumpisahan dyan po sa lugar ng Pasay at nakita naman po natin na yung iba ay talagang nasa pinakamataas, 58 na lamang. At maganda pong palatandaan po yan. Pero ang tanong, ano na nangyari doon sa usapin ng rice tarification law, doon po sa taripa na mula po sa 30 or 35%, ibinaba po ito sa 15% na lamang. Wala pa yata tayong naririnig tungkol doon. At yung pong mga negosyante, yung pong mga importers, tila sila po ay tahimik lamang. Opo, na kung saan yung pong strategy ng ating gobyerno na sa pagpapababa ng presyo ng bigas ay hindi po talaga ito nasusuyod. Ibig sabihin, maaaring dito po sa Metro Manila, talagang kaya pong itong ipatupad. Opo, pero doon sa iba, maaaring hindi pa. Dahil nga po siyempre hindi naman ganong karami ang mga tauhan ng Department of Agriculture. Dapat kumilos na po rito, yung sa barangay level, sa municipal level, city level, na tumulong na para may implement po itong usapin ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Pwede po ba yun? Kasi kung aantayin natin yung kilos ng DA, ng NFA, iilan piraso lamang yan, palagay ko may problema na naman. Opo, kaya kinakalampag po natin yung mga tanggapan ng City Consumer Welfare Office sa lahat ng panig ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Ganon din po yung mga market administrator. Opo, total, nandiyan na yan, nagsimula na. Baka pwedeng pasadahan nyo na yung mga nagtitinda ng bigas na sana magkusa na po silang magbaba. Di ba? Magkusa na po silang magbaba kaysa bababa po sila kapag lalanding na o pupunta na doon ng Department of Agriculture at ng DTI, saka pa lang po silang magbababa. Paano kung makababa po sila sa darating na May 2025? Paano na? Di ba? Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay. Sa sobrang traffic, maaaring dito nangyari. Pero doon sa kabila, matagal pa bago marating. Kaya po, panawagan na natin. Doon po sa mga barangay na may palengke, may talipa pa. Mandato nyo yan na i-monitor ninyo kung ano ang sinasabi ng national level. Di ba? Yung mga masisipag yan na kapitan. Yung mga yung mga masisipag yan na kagawad. Kumilos na po kayo, ikutin nyo na yung mga barangay. At sabihin po ninyo, yung mga nagtitinda ng bigas, na ibaba nyo na yung presyo. Hindi yung iikot lang po kayo sa usapin ng ayuda. Di ba? Trabaho nyo naman yan yung kapitan, ganun din, trabaho ninyo yan. Ikutin nyo na yung palengke o yung talipapa na nasa sakupan ninyo. I-remind nyo na may mandato ng Department of Agriculture na ibaba na po ang presyo ng bigas sa pinakamataas sa 58. Pababain na nila hanggang 20 kung kaya. Pwede ba yun? Parang nasubrahan yata. Kahit 39 lang, pwede na. At saka hanggang 58 or 57 pababa. Huwag nyo na pong patatasain kasi masyado na kayong inutil niyan. Diba? So, yun po panawagan sa mga barangay opisyal, sa municipal, sa city, sa provincial at national level, sana tulungan nyo na po ang Department of Agriculture. Diba? Ganun din po yung mga tanggapan ng City Consumer Welfare Office. Diba? Tama yung consumer. Huwag nyo na pong hintayin na pumunta pa sa inyo ang Department of Agriculture bago nyo po igiit yung mandato ng ating Department of Agriculture. Baka naman ikutin nyo na hanggat maaga, di ba? Bukas, Sabado, hindi, baka yung mga alam nyo naman po kapag sa gobyerno, pag Sabado wala, Linggo wala rin. Kahit Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, kaya nyo naman pong ikutin yan dahil sa ibang lugar, ilan lang naman po ang talipapa, ilan lang naman po ang palengke, lalong-lalo na po yung mga kapitan o yung mga kagawad yan na masisipag.
Oh, di ba? Baka pwedeng kumilos na po kayo. Sabihan nyo na po yung mga nagtitinda ng bigas diyan po sa inyong sa inyo pong lugar. Isa nang susunod kaya paupuin mo na yan diyan. Oh, di ba? Oh, di ba? Kasi mahirap po yan na sa usapin ng presyohan ng bigas, hindi kayo makalapit doon sa mga nagtitinda ng bigas na mataas ang presyo kasi mahirap na baka yung po ay kamag-anak nyo pa. Di ba baka kamag-anak nyo po yan kaya ayaw nyo mag-ikot, mahirap naman yan. Walang pagdating sa pagpapatupad ng batas, dapat walang kamag-anak. Kahit alam nyo naman na minsan sila po ay nauuna. Pagdating sa ayuda, sila po ay nauuna pagdating sa inyo. Sana unahan nyo na rin po na puntahan para pababain po ang presyo ng bigas. Okay dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap na po ng alas 8:35 ng gabi at magbibigay ng ulat ang ating kasama mula po sa labas ng ating himpilan. Ito pong si Mr. John Osorio. Mr. John Osorio, pasok! Isang motorcycle rider sumalpok sa poste ng Teresa Rizal nitong Miyerkules, Enero 22, 2025. Kaagad na dinala sa Rizal Provincial Hospital pero hindi na umabot na buhay. Ang biktima ay nakilalang alias Mark. Dakong alas 4 ng madaling araw, naganap ang insidente sa Corazon C. Aquino Avenue, Barangay Prinsya, Teresa Rizal. May nakuhang tuyong marijuana sa pinangyarihan ng insidente. Kaya inaalam pa ng mga otoridad ng Teresa Rizal kung ito'y dala ng biktima. Ayan, so yun po ang ulat ni John Osorio diyan po sa lugar ng Teresa Rizal na kung saan ay tila ito po ay may kinalaman na naman sa ipinagbabawal na droga. Ayan, so maraming salamat John Osorio, nag-uulat mula po diyan sa lugar ng Rizal, Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:36 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, talaga naman, no. So, tila, tawag nito? So, yung pong ating kasama dyan sa lalawigan ng Pangasinan. So, iniintay na po natin, at inihintay na po natin itong ating kasama dyan po sa lalawigan ng Pangasinan na si Gerald Nazario naman. At maya-maya, siya po ay magbibigay ng ulat dito po sa himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Oo. Ayan, talaga naman, so, di ba? Talaga naman. Patalastas muna tayo. Ayusin lang natin. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan.
talagang medyo ano ang signal, ano, medyo malayo-layo kasi kaya medyo mahirapan tayo na kontakin itong si Gerald Nazaro naman, ano. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo at ang pag-uusapan pa rin po natin at mabuti naman ito pong ating usapin yung tungkol po dito sa usapin sa West Philippines eh. Actually, bagamat hindi po ito yung pinaka-priority natin, pero hindi na po ito talaga magandang palatandaan. Isipin nyo po, sa kalupaan, may mga nagtitik-tik na sa atin, ano? Pagdating diyan po sa karagatan, hindi na po kayang paalisin yung mga barko na pumapasok dito sa teritoryo ng ating bansa. Nakita nyo naman po ilang araw na nakikipaghabulan pa ang ating mga maritime, ang ating armed forces para pigilan o harangan yung ginagawa ng China naman na kung saan ito po ay napaka malinaw na ang usaping ito ay hindi na po talaga maganda sa panig natin. Oh, di ba? So hindi na po tayo masyado pinapansin. Hindi na tayo masyado pinapahalagahan. So kapag ganyan po ang iyong kapitbahay, kapag iyang ganyan po ang iyong kaibigan, dapat maging alerto na po tayo. Red, sabi nga po nila, red ano na yan? Hindi na po maganda, red flag na ang tawag nila doon, ano? Na kapag ang kaibigan mo ay hindi ka na nirerespeto at ang kaibigan mo ay hindi na marunong makinig kung anong dapat pag-usapan, dapat dumistansya na po tayo. Opo, di ba? So, katulad po nitong China, bagamat may Chinese embassy pa rito sa ating bansa, katulad nung isang politiko, o sabihin natin na politiko na, siya po ay tila nagpa-picture pa po doon sa tawag na yun, yung tinatawag na ambassador dito po sa ating bansa, hindi na po yun magandang palatandaan. Kasi kung ang isang politiko malapit po sa China, kapag ito po ay pinagkatiwalaan natin ng ating sagradong buto, malamang tayo po ay ilalaglag po tayo nito kapag sila po ay manalo. Di ba? Kasi China po yan, malamang yung pong malalapit sa China, Chinese, malamang sila po ay maaaring tumanggap na contribution para po sa kanilang pangangampanya. Malinaw naman yan. Di ba? So kapag sila po ay tumanggap, kapag sila po ay malapit sa mga iyan, pagdating po niyan na sila po ay nakaupo sa munisipyo, sa city, sa provincial, o kaya sa kongreso, o kaya sa senado, malamang may magandang usapan po sila niyan. Di ba? Kapag sila po ay gagawa ng batas, o kaya kung sila po ay ipagtatanggol po nila yung sabihin po natin na may pinag-uusapan sa Senado tungkol po sa mga magiging outcome diyan po sa sabihin natin diyan sa Senado, sa Kongreso, malamang yung kanyang simpatsya naman siyempre doon po yan sa China. Ngayon, ako nga po ay nagulat na may mga politiko pa rin na tila malapit pa po sila doon sa mga Chinese entity o kaya Chinese personality, kung sila po ay tumatakbo bilang mga magiging lingkod bayan ng ating bansa, baka huwag nyo na pong piliin, huwag nyo na pong gawing priority. Di ba, lalong-lalo na po yung mga party list. Dahil ang party list po ay napakarami yan. Ngayon, kung yung mga party list po na yan, kung sila po ay tinutulungan ng China,
o kung sino man pong Chinese personnel na personality na tumutulong sa kanya, baka pagdating po niyan doon sa ibang bansa, pagdating po sa ibang bansa, ganun din pagdating po dito sa Kongreso, baka ilaglag po tayo. Kaya po, doon sa ating mga kababayan, piliin nyo pong maigi ang ating mga kandidato. Kapag alam ninyo na malapit sila sa China o malapit sa mga Chinese personality, wag nyo na, pag-isipan nyo na po. Wag nyo na pong iboto para hindi na po tayo magkanda loko-loko. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Baka pwede naman. Total, ito naman ay pakiusap lamang. Marami naman po yung mga Pilipino dyan na dugong, tawag nun, maraming mga Pilipino dyan na dugong, sabi nga, dugong Pilipino talaga, na hindi po tayo pwedeng isangla sa mga pasaway na yan, baka pwedeng sila po ay ating piliin. Inuulit ko po, lalong-lalo na po yung tawag nito, yung party list na nagpapasaway, yung nagpapakuha pa ng larawan doon po sa isang politiko. Baka pwede, wag nyo na pong, The subscriber cannot be reached. baka pwedeng wag nyo na pong tangkilikin yan. Nakakatakot yan kapag ibinuto pa po natin at madalas sa Kongreso, malaking problema po yan. Pwede ba yun? Pwede po ba yun? Wag na natin iboto. Ayan, sumalapit nang makontak natin itong ating correspondent diyan po sa lugar ng Pangasinan. Gerald, pasok. Kung ready ka na, pasok, Gerald. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sinagawa ang isang mahalagang pagsasanay sa basic water safety and life-saving techniques para sa mga kabataan mula sa Pangasinan School of Arts and Trade. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng kanilang school-based Youth for Environment and School Organization o YESO comes o sa ilalim ng pagsasanay sa mga kabataan ang mga kasanayan sa paggamit ng water rescue equipment ng mga swing strokes at mga uri ng paglutang na makakatulong sa kanila sa mga sitwasyon ng water research, rescue, and recovery. Layunin din ng programang ito na magbigay ng kalaman at kasanayan sa mga kabataan upang sila maging handa sa mga emergency, pati na rin sa mga paglilingkod sa operasyon ng pagsagip sa taong nalulunod at aktibidad at habang patungo sa pagpapalakas ng kahandaan ng responsibilidad ng kabataan sa pagtulong sa komunidad na inaasahang magpapatuloy sa kanila ng pagiging modelo bilang responsibilidad bilang mamamayan at tagapag-rescue sa panahon ng kalamidad sa lalawigan ng Pangasinan. At sir, may habol ko tong Okay, tuloy-tuloy lang. Yes, sir. Nandito kami ngayon, sir, sa lalawigan ng Tarlac City at nagkaroon po kami ng courtesy call kay Provincial Director Chief of Police ng Tarlac City kay Police Lieutenant Colonel Romel Santos at ang nangyari po ay kami kanyang pinagmumura at ginawan kami ng mga issue na kami daw ay mga peking mga media. At ito'y binigyan niya kami ng ng mga salita na hindi kaaya-aya at kami daw ay kanyang kakasuhan ng falsification of public documents at ang mga ID po namin ay
usurpation of authority at extortion daw po at pinagpipicturean po nila yung mga ID namin at kami daw po ay kanyang papakasuhan Okay. dahil hindi daw po kami mga legit na media na tumutulong sa mamamayan at sa pagbibigay ng mga balita at informasyon na nangyayari sa kanyang lalawigan at sa kanyang nasasakupan sa Okay. ng third aspect. At yun nga po ang isa sa mga issue ngayon na nangyayari dito sa lalawigan ng Tarlac, sir, dahil nandito po kami ngayon sa Tarlac. At sana po ay mabigyan ng konting aksyon or konting Gerald, ilan kayo dyan? Ilan kayong pumunta doon sa headquarters dyan po sa Tarlac? yes sir. Ilan po kayo, ilan? Gerald, ilan kayo, ilan? Gerald, Copy. oo, ilan po? Kami po ay tatlo Okay, kami, sir, tatlo. na nag-courtesy call sa kanya bilang pagpapakilala at kausap sa kanya bilang chief of police. Siyempre kami magpapakilala sa kanya para Okay. makipagtulungan at makipag-courtesy call po sa kanya. Ngunit yung mga salita po niya hindi ho kaaya-aya. Okay, so anong oras kayo? Okay. Anong oras kayo pumunta? Anong oras kayo nag-courtesy call? Ang ginawa niya sa akin. Anong oras kayo nag-courtesy call? Mga alas 4:30 siguro, sir, mga alas 5. Okay. So ganito yan, Gerald. Kung Sir, mga alas 4 ganon. Okay, ganito yan, Gerald, ganito. Ang gawin mo, kunin mo yung contact number doon doon po sa nabanggit na PNP headquarters, diyan po sa Tarlac, at ibigay mo sa akin ng contact cell number at saka yung chief of police diyan para bukas kausapin po natin tungkol po diyan sa kanilang naging asal. Okay ba 'yon? Okay po, sir, at kukuha po kami ng contact number ng chief of police ng Tarlac City upang makausap po ninyo ng personal, sir. Okay, so walang problema dyan at bukas tatawagan natin kung makakuha kayo ng contact number dyan po sa paki-text na lang sa akin yung complete details, ha? Okay po, sir, at Okay, ganun na lang. Okay. yes, sir. Okay, so ito si Gerald Nazario nag-uulat mula po dyan sa lalawigan ng Tarlac na kung saan siya nga po ay tila nagkaroon ng na-encounter na tila hindi po magandang Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy na po tayo magbahati ng mga makabagong balita dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Okay, pakibalik na ito, ayan. So ang ulat po natin ay galing po sa lalawigan ng Tarlac, Gerald Nazario naman. Okay, talaga naman pag ikaw ay naalat-alat, so magkukortesy call ka lang doon sa chief of police para makakuha ng magagandang balita, but unfortunately ay tila hindi po magandang hindi po magandang balita yan para sa mga katulad ninyong nagbibigay ng tamang ulat sa ating mga kababayan dito po sa Metro Manila at iba pang panig ng ating bansa. Ayan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:54 ng gabi. Ayan, so mainit na po, So, ito naman ay komentaryo lamang natin. Yung sausapin nitong si Leo Marcos Manggosing. Ano ba ang pangalan talaga niya? Hanggang ngayon matagal nang lumalabas yan sa FB page ko hindi ko pa rin matandaan ang kanyang pangalan. Leo Marcos
Manggosgosing, o ano pa man yan. Basta, yun ang pangalan niya. Ngayon, kita mo ng pasaway talaga eh. Kahit sa pala sa personal, pasaway. Ang mukha, pasaway. Yung pagmumukha, talagang hindi mo pagkakatiwalaan. Tumakbo bilang senador. Ngayon, dinisqualified ng COMELEC. Pagkatapos, dumulog sa Supreme Court, nakakuha po siya ng temporary restraining order. Nung ibinaba yung temporary restraining order, pumunta sa COMELEC para mag-withdraw ng kanyang candidacy. Ng kanyang kandidatura. So, anong tawag doon? Di ba? Talagang, sabi nga po, nung iba marami na po itong nabudol. Pati ba naman COMELEC, pati ba naman Supreme Court, ibubudol mo pa rin? Di ba? Paano naman, Leo Marcos, ako naman tagahanga mo. Actually, nung pandemic, marami kang binibigyan ng bigas. Di ba? Marami kang natulungan. Kahit yung bigas mo, kapag sinaing mo, kahit mga pangatlong bahay, naamoy yung bigas mo. Pero, may amoy yan sa wala, basta nakatulong ka sa tao, malaking bagay na po yan. Di ba? Ngayon, kapag ikaw po ay nagbablog, palagi kang namimigay ng 5K, namimigay ka ng tingkyaw, tingkyaw, yun ang niya, hawak niya, tawag niyan, tingkyaw. So, tulong pa rin po yan kung totoo. At batay na rin po doon sa mga posting mo, ikaw ay may tinatawag na kawang gawa dahil ikaw ay isang pilantropo. Talaga pag tinawag kang pilantropo, talagang bigatin ka. Di ba? Kasama ka doon sa mga bigatin. Philanthropic tawag doon. Kaya, so maraming humahanga sa iyo at marami pa rin nabubula. Marami pa rin pong nabubudol. Sabi nila, di ba ako nga, isa sa naging tagahanga mo, kaya sabi ko, kung tumuloy ka sana sa pagka-senador, malamang lahat ng yung pong mga kapatid ko, kamag-anak ko, mga kakilala ko, hihikayatin na hindi kayo boto. Di ba? Kasi mahirap naman ang labanan kapag isang Leo Marcos o Manggosing mapunta sa Senado, pagkatapos ganun ang record, mukhang pati ba naman ako, mabubula mo rin. Mahirap po yun. Ngayon, ang punto ko, Mr. Manggosing o Mr. Senador na, tawagin na kitang Senador kahit nag-withdraw ka na, sana naman, wag mo naman ipahiya ang Supreme Court. Di ba? Dumulog ka sa Supreme Court. Sinang-ayunan ka. Nakakuha ka ng TRO. Kahit nagkakandawindang na itong COMELEC sa kaka-adjust ng kanilang mga record, nagkakandawindang na sa kanilang pag-imprenta ng baluta, dumagdag ka pa. Di ba? Ang reason mo, napakababaw. Kasi babaw ng pag-iisip mo. Di ba? Paano naman ang reason mo? Ayaw mo nang maging pabigat sa COMELEC nang dahil sa iyo ay gagastos ng milyon-milyon ang gobyerno para sa iyo. Pagkatapos ang reason mo, ayaw mo nang makisabay sa iyong sinasabing pinsanin mo na si Amy Marcos. Ang sabi mo hindi sabi ni Amy. Dahil parehas di umano ang apelyido nyo, kaya magigiboy ko na lang para siguradong pasok itong si Amy Marcos. So, ibig sabihin, sa pag-withdraw mo na yan, magkakaroon po sa iyo ng utang na loob itong kapatid ng presidente at anak ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Anong gusto mong i-prove? Talagang Marcos ka? Di ba? Parang ganun ang pinalalabas mo. Talaga naman ito hindi ko alam kung saan mo dinadampot. Saan mo kinukuha ang galing mo, ano? Sa akin, yung galing mo na yan, ituro mo sa akin, tatanggihan ko yan, ayaw ko yan.
Oh, di ba? Ayaw ko niyan. Baka sabihin mo, Gaspar, halika. Usap tayo kung paano ko ginawa yan. Oh, hindi ko tatanggapin yan. Maniwala ka sa akin. Eh, kung yung bigas na ipinamigay mo nung mga nakarang pandemic, bagamat nakarating sa amin ang amoy, tanggap ko. Oh, pero yung diskarte mo sa buhay, lalong-lalo na ngayong pag-withdraw mo ng iyong candidacy, lalong-lalo na hindi ko natanggap. Oh, di ba kasi yung Supreme Court, akala mo madaling mag-decide sa isang temporary restraining order sa isang petition? Hindi po yan madali. Oh, di ba? Alam naman natin ang Supreme Court, sila po ay mga tawag dito, sila po ay matatanda na po, may mga edad na po yan. Gagamit po ng ang kasing kakapal ng kasing kapal ng mukha mo yung salamin para mabasa yung petisyon mo, para madesisyonan ng tama. Ngayon, nung madesisyonan po ng tama, bigla ka naman magwi-withdraw ng iyong certificate of candidacy. So, hindi po kayo nakakatulong. Mga ganitong kaisipan, hindi po kayo nakakatulong sa takbo, sa proseso ng ating eleksyon, sa ating halalan. Oh, hindi po kayo nakakatulong. Akala nyo, pabiro-biro lang ang labanan. Hindi po ganun. Ako seryoso. Sana sa sunod, matauhan ka na. Oh, di ba? Kasi isipin mo, kawawang-kawawa na nga po yung Comelec. Hindi na kayo naawa sa Comelec. Oh, di ba? Nag-ulit na ng imprenta na nagkakahalaga na more or less 130 million ang halaga noong sa mahigit 7,000 na printed ballots o baluta na nasayang lamang dahil sa pagtaas ng paglabas ng temporary restraining order ng ating Supreme Court. Ang Supreme Court po ay hindi mo po dapat basta-basta, hindi mo pwedeng suwayin yan. Susunod at susunod po talaga ang Comelec sa Supreme Court. Pero ngayon, ang nangyayari, baka maging reason na naman ito. Baka maging dahilan na naman po ito nung mga nagkakandidato na hindi manalo. Baka sabihin, nagkaroon ng lapse sa preparasyon. Baka sabihin, nagkaroon ng bla bla bla. Baka sabihin na naman, hindi malinis ang eleksyon. Kaya dahil sa hindi po sila nanalo. Iyon po ang mabigat doon. Yung tinatawag na credibility nung eleksyon. Di ba kasi, tama naman ang sinasabi ni Chairman Garcia na ang saligang batas natin is 1987 Constitution na nung mga panahon na yun, mano-mano ang labanan, mano-mano ang bilangan. Ngayon po automated na kung saan yung preparasyon po niyan sa digital, sa online o ano paman uri ng technical procedure ng botohan during the election, national and midterm, talagang mabigat na po yan. Dahil ano po kita mo naman, computer na po gumagana, tapos babago-bago ang pabago-bago yung tinatawag na program, baka pagdating sa dulo niyan, sasabihin na naman, kaya ganito ang nangyari, hindi ako nanalo kasi ganito, nagkaroon ng problema sa preparasyon. Di ba? Kaya ito pong si Leo Marcos, sana naman, alam natin na hindi naman natin kayang, sa galing mo ba naman magpaikot ng tao? Pati ba naman yung Supreme Court? Pati ba naman po yung Comelec? Nabibiktima mo pa? Di ba? So, sana wala na pong another Leo Marcos o wala na pong ibang petitioners na mapagbigyan ng Supreme Court kasi baka bukas pangalawa may lumabas na naman, sana naman maayos na po yan dahil malapit na po ang eleksyon. May 12, 2025, midterm eleksyon. Ngayon po ay January 25 na, hindi pa nakakapagsimula ng imprenta ng ilang milyon po ba yan? Ilang milyon? 60 or 70 million ballots? Yun po ang tatrabahuhin ng Comelec, maliban pa po doon. Yung mga preparasyon po niya, napaka salimuot na trabaho.
ang sabi nga po nila, yung tauhan nila ay talagang 24/7 na silang nagtatrabaho, overtime, paano na nga po kung magkaroon din po ng problema ang kanilang mga makina sa imprenta o anumang uri ng problema doon po sa mga computer, etc., ang problema po niyan, ang eleksyon ay hindi naman po pwedeng postponen. Diba? So, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:04 ng gabi. Dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, opo. So, ito po ay napag-usapan natin na sana ito pong si Leo Marcos, kung kayo po ay maraming nabubunol di umano, sana wag nyo naman pong isama ang dignidad ng COMELEC at saka yung dignidad ng Supreme Court na paiikotin nyo pa sa inyong candidacy na yan na sa ngayon po ay nag-withdraw na po kayo. Iyon lang po ang aking masasabi, di ba? Iyon lang po ang masasabi ko sa iyo, Senador Leo Budol Marcos. Okay, pwede ba yan? Pwede ba yan? Sa akin, pre-opinion naman po ito. Kung ikaw, Leo Marcos, magreklamo, mas maganda para sa dami mong vlogger, sa dami mong followers, baka sakalin masama na rin po ako doon sa issue mo. Di ba? So tuloy-tuloy na po tayo, no? Doon po sa mga kandidato, doon po sa mga kandidato, llamado po kayo, May mga kandidatong llamado. Mula po sa senador, congressman, gobernador, city mayor, municipal mayor, at saka mga konsyales, may mga llamado po yan. Pero direkta ko po kayong sasabihin sa inyo na wala pa po kayong nabibilang na boto ni isa. Wala pa po kayong nabibilang na boto. Inuulit ko, llamado nga po kayo pero wala pa kayong botong nabibilang hanggang ngayon. Magkakaroon lang po ng bilangan sa May 12, May 13, malamang malalamang natin kung panalo na kayo o hindi. So, ang ibig ko lang po sabihin, doon po sa mga llamado, wag po kayo masyadong magkampante. Dahil yung kalaban nyo, yung mga dihado, araw-araw nag-iikot na sa mga bahay-bahay, pagkatapos kayo patulog-tulog lang sa kangkungan, baka pagdating ng botohan, kayo po ay masilat. Di ba? Baka po kayo masilat. Ngayon, ang punto ko rito is, yung mga politiko naman, yung mga kandidato, ay matitino naman po yan. Matutuwid po yang makipag-usap sa tao. Lalong-lalo na po doon sa mga leader na talagang malakas sila sa kanilang komunidad. But unfortunately, the problem is, yung pong mga pinagkakatitiwalaan daw, na magpipresenta sila na sila po yung kanang kamay, nagpipresenta sila na sila po ay pinagkakatiwalaan ng isang matinong kandidato na tilang dating siya na po ang pinakabos ng kandidato. Di ba? Na kapag sila po ay magsalita, parang salita na rin po ng isang, sabi nga po nila, salita ng isang pinanser. Di ba? Sasabihin, ako ang gumagastos kay konsyal, ako ang gumagastos kay mayor, ako ang gumagastos ng ganito, pero ang totoo niyan, isa rin po siyang parasite. So ano po bang ibig sabihin ng parasite? Umaasa lang naman po doon sa suporta ng mayor, umaasa lang naman sa suporta ni vice mayor. So, umaasa lang naman sa abot ni congressman, pero kapag wala si congressman o wala si mayor o wala si gobernador, piling siya na po ang pinakatigasing pinagkakatiwalaan ng matinong kandidato. So, yung po ang mabigat doon, kaya po, doon po sa mga matitinong kandidato, dapat i-check nyo po yung pinagkakatiwalaan nyo. Opo, dahil kayo po hindi naman nakakarating sa kanya negative impact niyan Hindi naman kagad yan nalalaman. Nalalaman po ng isang kandidato kapag siya po ay natalo na. Di ba? Sasabihin po, saan kaya ako natalo? Maganda naman yung pakikisama ko. Magandang pangangampanya ko. Maganda naman yung abot ko. Di ba? Maganda naman ang record ko. Pero ako ay natalo. Bakit? Kasi yung pinagkakatiwalaan mo,
ay tila sumablay. Tila sumablay doon po sa pakipag-usap, pakikihalubilo doon po sa komunidad. So nangyayari po talaga yan. Huwag na po tayo maglokohan. Opo, kaya po, doon po sa mga kandidato, ingat-ingat po tayo doon sa pinagkakatitiwalaan daw dahil ang feeling niya, siya na po ang pinakamagaling na staff o leader ng politiko. Opo, so ingat-ingat po tayo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:10 ng gabi. Ngayon po ay Friday, January 24. Ayan na, so doon po sa mga ano natin doon sa mga pinagkakatitiwalaan daw ingat-ingat po kayo para hindi po kayo baka pagdating sa dulo magsisi po kayo dahil nga po sa nangyaring ganon na kung saan hindi niyo po pala nalalaman na yung taong pinagkakatiwalaan ninyo ibinibinta na kayo sa demonyo. Diba? So ingat-ingat po tayo. Ganun lang, konting paalala lang. Total, January pa naman ngayon. Total, mahaba pa po ang panahon. So, bagamat yung iba naiwanan, yung iba nahuli, ang iba nauuna. So, February, March, April. So, hindi pa po natin tansya kung talagang tunay na panalo na tayo. Diba? So, yun po ay isang paalala lang. Dahil gusto po namin ang manalo yung tama talaga, karapat-dapat na magsisilbi para sa taong bayan. Hindi po yung hindi po yung pag-oras na nalo, makakalimot na, hindi ka nakilala, so ayaw na namin ng ganon. Pangalawa, ang aking batayan, bilang isang ordinaryong mamamayan naman na gusto magkaroon ng pagbabago, siyempre isa po sa hinihingi ko sana sa ating mga kababayan na dapat yung pong mga kandidato na may mga programa sa usapin ng agrikultura, yung pong mga kandidato na malapit sa usapin ng agrikultura, sana yun po ang gawin natin priority na piliin sa darating na darating na midterm election na ito po ay gaganapin sa Mayo 12. Iyon lang naman po ang hinihingi natin dahil very crucial na po ang sitwasyon natin sa usapin ng pagkain. Nabanggit ko po itong crucial na dahil dito po sa Metro Manila, talagang pataas na po ang mga bilihin natin na kung saan ito po ay hindi naman dapat iasa talaga sa pag-angkat natin ng ating mga pangunahing pangangailangan dahil kung tayo po ay aangkat ng aangkat, pagdating po sa dulo niyan, knock-out po tayo. Dahil siyempre, kung iyan po ay galing sa ibang bansa, paano na lang sa hindi natin inaasahan? Sila po ay kinapos na rin sa kanilang pangangailangan araw-araw, malamang hindi na po tayo makakaangkat. Maliban pa po doon, yung mga inaangkat natin na produkto na supposed to be, kaya naman natin i-provide dito, pero hindi nga po nangyayari dahil tayo po ay napabayaan, yung mga magsasaka, napabayaan po ito ng Department of Agriculture at isa pang national agencies na supposed to be, sila po ay tutulong sa mga magsasaka. Opo, kasi dito po sa Metro Manila, makikita po natin ang tinatawag na pag-unlad dito po sa Metro Manila, nakikita po natin ang mga kalsada rito. May skyway, may subway, may LRT, may land transportation o land transport na kung saan salasalabat na po ang mga kalsada rito. Opo, pero sa ibang lugar, rough road o sabihin natin na hindi simentado ang mga daanan na kung saan isa po ito sa dahilan sa pagbagsak ng ating ekonomiya sa ating lugar. At siyempre, natural, kung hindi nga po naayos yung kalsada dyan po sa ating lugar, sa mga lalawigan at probinsya, paano pa pong maayos yung sakahan ng ating mga kababayan na wala rin pong suporta mula po sa gobyerno? Diba? So, nangyayari po yan. Talagang, sayang nga po ito pong si Manny Piñol, dyan po sa Mindanao, tila hindi na po siya tumakbo. Ito naman pong si Montemayor, si Doc Montemayor naman, tumatakbo po ngayon, kaya lang tila wala naman pong grupo.
At ito naman pong ibang nagsasabi na malapit sa sikmurang pagsasaka, katulad ni Francis Pangilinan, may programa din po siya. Kaya lang ang tagal-tagal na po nitong senador. Anong ginawa mo nung ikaw po ay maging senador? Oo, di ba? Anong ginawa mo na supposed to be dapat nung ikaw po ay nakaupo, dapat nung pa ay nagawan mo na ng paraan na maayos na po ang takbo ng ating Department of Agriculture. Oh, ngayon, nandito po si Amy Marcos. Ganon din po, ipinaglalaban niya ang usapin ng magsasaka. Ako naman sang-ayon. At pwede po natin pagkatiwalaan uli ng ating sagradong boto. Total, iyan naman po ay 12, 12 naman yan. Kung makakuha po tayo ng 5 senador na agriculturist, yung matulungin sa mga magsasaka, so the best po yan. Di ba? Ngayon, kung madagdagan pa po natin nung ating mga tinatawag na party list, isa na po rito ang agri-party list, magsasaka o anuman uri ng party list na tumutulong sa mga magsasaka, mas maganda po na yan ang piliin natin para yung Kongreso, lahat na po magsasaka, ganun din po ang Senado, lahat po magsasaka. Aywan ko lang kung hindi pa maayos ang Department of Agriculture. Di ba? Di ba kasi, yan talaga wag na po muna natin piliin yung mga developers, wag na muna natin gamitin piliin yung mga negosyante na wala pong ibang ginawa. Bumili ng lupa, pagkatapos lalagyan ng bakod, lalagyan ng security guard, at ito po ay ititingga lamang ng matagal na panahon. Dito po sa Metro Manila, huwag nyo na pong sabihin na walang nakatinggang mga lupa rito na binili ng mga politiko, na binili ng mga lingkod bayan, na hanggang ngayon ay nakatiwangwang at security guard lang ang nagkikinabang, at ganun din po yung mga lamok. Dahil sabi nga nung security guard na nakausap ko, sabi ko, napakaganda naman ng posting mo dito ka sa bakanting lupa, sa bakanting lote. Sabi niya, sir, maganda nga sana kasi wala masyadong maraming pumupunta ng boss yung maging aming yung security guard officer, hindi pumupunta. Pero ang problema, tingnan nyo naman, Sir Ambalat ko, pinapapak kami ng mga lamok dito sa aming posting. Di ba? So, pinoproblema nila yung lamok. Dahil sa dami nga naman ng lamok, so sila po ay napapapak ng lamok. Pero po yung lupa ay bakante na hanggang ngayon ay hindi napapasukan, hindi nagagamit. Kahit taniman man lang sana itong pitsay, talong, sabihin natin na hindi repolyo, ng yung pong ampalaya o anuman uri ng gulay na pwedeng mabuhay doon po sa lupang mga bakante dito po sa Metro Manila. So marami pa po, kaya lang sinasabi ko doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, doon po sa ating mga kaprobinsya, na ang lupa dito po sa Metro Manila ay hindi po pang mahirap. Dahil ang mahirap, walang pambili, ang mahirap, walang papasok na taxes, kaya po ang lupa po rito ay naka-design o nakatalaga na lamang doon po sa mga negosyante. Na kung saan, anytime, sila po ay magpapatayo ng negosyo, sila po ay bla bla bla, kaya po wala ng lupa dito sa Metro Manila para po sa mahirap. Pero sa mayaman, ang pagkakalam ko ay marami pa ang lupa dito po sa Metro Manila. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:18 ng gabi. Dito lang po yan sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, patalastas please. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipili, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan. Mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan.
Ayan, so talaga naman so opo, sumalapit na po tayong magtatapos sa ating programa. So, yung pong ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Pangasinan, si Gerald Nazaro. Opo, ganun din sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila. At ganun din po yung ating Batch 87 diyan po sa lugar ng Partido area. Regards ko po kayo. At ganun din po ang ating mga local official naman diyan po sa lugar ng San Jose, Goa, diyan po sa Tigaon, Ocampo, maging diyan po sa Sangay at sa Kapitolyo ng ating lalawigan ng Camarinesor na ito pong si Louis Villapuerte. Regards ko po kayo, At siyempre, regards po natin itong si Janet Pascualatam. Aba, talaga naman, tagahanga ko ito kahit kailan, At ganun din po itong si welcome back po Miss Aba Pascua sa programa ng Manibila ng Masa. Ayan, talaga naman. Okay, so regards ko po kayo. At ganun din po pala, malapit na po yung cityhood ng lungsod ng Parañaque. 27 cityhood ng lungsod ng Parañaque. At mayroon pong series of activities mula po sa February 1 at February 2. So, so hindi natin naihanda yung po mga activities, pero po ang cityhood natin ay sa February 13 gaganapin. So, aside from that, marami pong programa na bukas ay tayo po ay magpo-programa at ito po ay ating babanggitin. So, ganun din po tayo ay nagpapasalamat sa public sa City Government of Parañaque sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte at ganun din po sa ating mga kasama diyan po sa Public Information Office, kasama po ang ating mga yung po ang ating mga Unified Force Multipliers. At ganun din po ang ating mga kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque, mula po sa mula po sa Substation 1 hanggang sa Substation 8. At regards ko po kayo. At siyempre ang ating buting Chief of Police of the City of Parañaque na ito pong si Police Colonel Melvin Montante. At siyempre yung pong ating mga kaibigan na mga punong barangay dito po sa lungsod ng Parañaque, sa panguna po ni punong barangay Mario L. Jimenez, and of course ang ating masipag magaling na punong barangay ng Vitales na ito pong si punong barangay Alexander Alvarez, at ganoon din po itong EBC President na si Noel Haplos, and of course ng ating butihing punong barangay ng San Dionisio na ito pong si punong barangay Iba L. Olivares. So sila po ay talagang sabi nga po ay talagang masisipag na punong barangay dito po sa lungsod ng Parañaque. At alam niyo po ba na lungsod ng Parañaque ay may 16 na barangay lamang na kung saan aabot po ang butante po rito na sa darating na eleksyon na umabot po na mahigit 364,000. At ang mga butante po para sa Distrito 2 o Distrito ay abot po ng 214,000, while the District 1 is only 130,000 registered voters galing po sa Distrito 1. So doon po sa ating mga kaibigan, at ang naglalaban po ritong mga mayor ay 7, at yung pong ating sa congressman sa District 1 ay 1. Sa District 2 ay 2 lamang, dahil yun naman po ang sabi nga po natin, yun lang naman ang mananalo. Yun lang naman maglalaban, the rest is wala na. Tapos sa usapin naman po ng Vice Mayor, 2 rin. The rest down to City Councilors, District 1 and District 2 ay tila marami-rami po sila. So, sabi nga po nila, the best thing to do is habang wala pang eleksyon, kilos-kilos po tayo. At i-monitor nyo rin po yung mga pinagkakatiwalaan nyo, dahil baka po dyan sa pinagkakatiwalaan nyo na yan, baka po kayo ay sabihin natin na baka kayo ay lumabagapak sa araw ng eleksyon. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At talaga naman ang sabi, shout out po sa may NTP ko ng
NSN SNES, most especially to our beloved principal na si Sir Ronel Coro. Aba, talaga si Sir Ronel Coro, ha? Diyan po siya po ang principal sa Santo Niño Elementary School, Barangay Santo Niño, Parañaque City. And of course, ito po nga, keep on watching guys and tune thanks. Aba, talaga, welcome back to Miss Aba Pascua sa programang Manibela ng Masa. Aba, talaga naman. The best po yan, the best. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tayo po ay magtatapos na sa ating programa ngayong gabi. At Friday, January 24. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. God bless us all. Bye-bye. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. For the city of Parañaque and the visionist to unify media practitioners with the city of Parañaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Parañaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Parañaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Parañaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Programs, Manibela ng Masa on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Service, hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Julio Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino.
by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Villar. Esparañaki News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Parañaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits sa mga punan ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan sa Saturday News, hosted by Jubel Sumalina Vinyares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Servisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. And Formation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Parañaque Net Radio Worldwide for the Digital Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Bati ko po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!